Marahil nakakita ka na ng ganitong halaman. Parang mga galamay ng pugita, hindi ba? Pero wala ito sa tubig o sa dagat, maaring nasa paligid mo lang. Isang damo na parang wala lang sa gilid ng kalsada, pero kayang magpagaling ng sugat sa ating katawan. Ito ay ang trompang elepante. Pinangalan sa elephant trunk, nakahawig din ng mga bulaklak nito. Kilala din sa tawag na Indian heliotrope. Ito ay isang mababang halamang may mabalahibong dahon at kakaibang bulaklak na paikot o spiral ang anyo. May pagkakahalintulad ito sa halamang kandi-kandilaan na una na nating natalakay sa part 1 ng ating video. Ngunit ang dalawang halamang ito ay magkaiba. Ang trompang elepante ay madalas tumutubo sa bakanting lote, tabing daan at maaraw na lugar sa Pilipinas. Sa tradisyonal na gamit, ang dinikdik na dahon nito ay ginagamit bilang panggamot sa sugat, pigsa at pamamaga. Minsan ay pinakukuluan ito para gawing panghugas naman sa balat para sa kati o skin irritation. Gayunpaman, ang halamang ito ay may taglay na pyrrolizidine alkaloids. Maaring magdulot ito ng liver problems kapag nainom o nagamit ng matagal. Hindi ito dapat iniinom bilang tsaa o ginagawang pang-internal na gamot. Panlabas na paggamit lamang upang makasiguro sa iyong kaligtasan. Health is wealth, kaya dapat nating alagaan ang ating kalusugan. Nakababahala ang magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit, lalo na kapag ito ay malala na. Ang mga problemang ito habang maaga pa ay dapat maagapan. Mas mabuti din na magkaroon tayo ng higit na kaalaman sa mga halamang gamot na maaari nating makuha diyan lamang sa ating paligid. Narito pa ang ilang ligaw na halamang gamot at ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May isang halaman sa tabi ng latian at lawa na madalas nating nakikita ngunit hindi pinapansin. Ito ay ang lampakanay o cattail. Sa unang tingin, parang ordinaryong damo lang ito, pero may taglay itong kakaibang benepisyo. Sa tradisyonal na panggagamot, ginagamit ang malambot na bahagi ng halaman bilang gamot sa sugat. Ang buong bahagi ng halamang ito ay edible dahil puno ito ng nutrients at maaaring makatulong sa pagpapalakas ng katawan. Bukod sa medisinal at pagkain, ginagamit din ang mga dahon at bulaklak bilang hilaw na materyales sa paggawa ng banig, basket at iba pang handicraft. Kung may nakita kang gumagapang na damo sa gilid ng palayan, sa tabi ng kanal o sa tabing ilog, may maliliit na dahon at medyo mapulang tangkay, malamang lupo na yan. Tinatawag din itong lupo-lupo at sessile joyweed. Hindi lang siya basta ligaw na damo. Sa ilang probinsya sa Pilipinas, niluluto ito bilang gulay. Sa ibang bansa sa Southeast Asia, regular itong kasama sa mga lutong bahay. Ang murang dahon at tangkay nito ang kadalasang niluluto. Pwede itong igisa na parang kangkong, isahog sa sabaw, at pwede ring ihalo sa munggo. Ang lasa nito ay medyo mild, medyo leafy, hindi overpowering. Sa tradisyonal na gamit sa ilang bahagi ng Asia, ginagamit ito bilang pampalakas ng katawan, lalo na pagkatapos manganak, at minsan ay iniuugnay sa suporta sa kalusugan ng mata at dugo. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay nakabatay sa folk practices at hindi dapat ituring na kapalit ng medical na gamutan. Mas makatuwirang tingnan ito bilang masustansyang gulay na maaaring idagdag sa dieta kung tama ang pagkakakilanlan at malinis ang pinanggalingan. Sumunod ay ang tinta-tinta na kilala sa English na false daisy at may scientific name na Eclipta prostrata. Ito ay isang mababang halamang tumutubo sa mamasa-masang lupa, palayan at bakanteng lote. Mayroon itong pahabang dahon at maliliit na puting bulaklak na parang mini daisies. Sa ilang pag-aaral, natukoy na mayroon itong antioxidant
at anti-inflammatory compounds na mahalaga sa pagpapabuti ng kalusugan sa atay, paglunas sa mga impeksyon sa balat, pagbawas ng pananakit ng ngipin, at pagkontrol sa sugar levels sa dugo. Sa tradisyonal na gamit, ang dinikdik na dahon nito ay ginagamit pantapal sa sugat at pamamaga. Ginagamit din ito bilang herbal wash sa anit dahil sa paniniwalang nakatutulong ito sa pagpapatibay at pagpapanatili ng natural na kulay ng buhok. Sumunod ay ang tagulinaw na may English name na lilac tassel flower. May scientific name na Emilia sonchifolia at isang halamang may manipis na tangkay. May maliliit na bulaklak na kulay pink o purplish. Karaniwan itong tumutubo sa maaraw na lugar, damuhan at gilid ng daan. Ang dahon nito ay dinidikdik at itinatapal sa sugat, pamamaga o kagat ng insekto. Sa ilang lugar, ang pinakuluang dahon ay ginagamit bilang panghugas sa balat. Minsan ay iniinom sa maliit na dami para sa pananakit ng tiyan o lagnat. Bagamat limitado ang siyentipikong ebidensya tungkol dito. May mga pag-aaral na nagpapakitang maaari itong may taglay na anti-inflammatory at antimicrobial compounds. Sumunod ay ang sapsapon o thickhead o red flower ragleaf. Marahil nalilito kayo dahil may pagkakatulad ito sa tagulinaw. Mapapansin ang pagkakapareho ng kanilang bulaklak, ngunit magkaiba sila ng dahon. Ang dahon ng sapsapon ay maaaring umabot ng halos 1 metro ang taas. Ito ay may malalambot na dahon at mas malaki kumpara sa tagulinaw. Kinakain ang murang dahon nito bilang gulay, maaring igisa o gawing salad. Mayroon itong anti-inflammatory at traditional medicinal uses. Dinudurog ang dahon at ginagamit bilang gamot ng mga sugat, kinakain naman para sa anemia at ubo. Sinasabi ring nakakatulong ito sa ulcer at problema sa internal organ. Sumunod ay ang halamang Acheranthus aspera na kilala sa tawag na hangod at may English name na prickly chaff flower. Isa itong uri ng damo na may tuwid at matigas na tangkay na maaaring umabot ng higit 1 metro ang taas. Mayroon itong mahahabang spike na puno ng maliliit at matitigas na buto na madaling dumikit sa damit o balahibo ng hayop. Ginagamit ito sa India at ilang bahagi ng Southeast Asia bilang gamot. Ginagamit ang dahon at ugat nito para sa iba't ibang kondisyon tulad ng ubo, pamamaga at ilang digestive issues. May taglay itong anti-inflammatory, antimicrobial at diuretic properties. Ang sobrang pag-inom o maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan, pagsusuka o iba pang side effects. Hindi ito dapat gamitin ng buntis dahil may ulat na maaari itong magpasimula ng uterine stimulation. Tulad ng ibang ligaw na halaman, mahalaga ang tamang pagkakakilanlan at pag-iingat bago gamitin. Ito ang pagguringon o kansilay na may scientific name na Cratoxylum sumatranum. May kaliitan ang puno na karaniwang tumutubo sa mga kagubatan, kabundukan at mga lupang di gaanong masukal sa Pilipinas. Madali itong makilala sa pulang murang dahon at magaspang na balat ng puno. Kapag tumanda, nagiging mas berde ang mga dahon nito at nagkakaroon ng mas matibay na kahoy. Sa tradisyonal na paggamit sa ilang bahagi ng Southeast Asia, ang balat at dahon nito ay minsang pinakukuluan at ginagamit bilang panghugas sa balat o bilang herbal decoction para sa ilang kondisyon tulad ng pagtatae at pananakit ng tiyan. May pagkamaasim at mapakla ang lasa ng dahon nito kaya ginagamit ito sa ilang probinsya dito sa Pilipinas bilang gamot sa ubo at sipon. Pinaiinit lang ang murang dahon at pinipiga ang katas saka iniinom. Ang susunod nating halaman ay ang talinum, kilala rin bilang fame flower
o Talinum paniculatum. Isa itong makatas na halaman na may maliliit na kulay rosas na bulaklak at madalas tumutubo sa bakuran. Bukod sa ornamental, ginagamit din ito bilang gulay at halamang gamot sa ilang lugar. Ang dahon nito ay mayaman sa antioxidants at sinasabing nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan at pagpapabuti ng digestion. Isang simpleng halaman na hindi lang pampaganda, pwede ring makatulong sa kalusugan. At ang panghuli ay ang sili-silihan o Cleome viscosa, isang ligaw na halamang may maliliit na dilaw na bulaklak at matapang na amoy kapag nadikitan. Madalas itong makita sa bakanting lote at gilid ng daan. May mahahabang bunga ito na gaya ng isang sili na pinagkuhanan ng pangalan nito. Sa tradisyonal na gamit, dinidikdik ang dahon nito at ipinapahid sa pigsa, sugat at makating balat. Ginagamit din itong pantapal sa namamagang bahagi ng katawan at sakit ng ulo. Ginagamit din ito bilang insect repellent o pantaboy ng insekto. Yan ang mga ligaw na halamang gamot at ang benepisyo nito sa ating katawan. Maari mo itong gamitin bilang pangunahing lunas, ngunit mas makabubuti pa rin na kumonsulta sa doktor upang malaman kung ano ba talaga ang iyong sakit at kung anong gamot ang maari mong inumin. Maraming salamat po sa panunood at kung nagustuhan mo ang bidyong ito ay mag-subscribe na at mag-iwan ng comment below. Maraming salamat po.